Tama kayang singi sa akin ng tindero? Gusto ko magtayo ng negosyo. Pero ano pang magandang negosyo ngayon? Nako, depektibo tong nabili ko. May magagawa pa ba ako? May paraan ba para malaman ang kalidad ng produktong binibili ko? Teka, tungkol ba yan sa kalakalan at industriya? Ito ang pinakabagong programa na sasagot sa inyong mga problema, magpapasabog ng balita at impormasyong may kaugnayan sa pagnegosyo at kalakalan sa produkto at pamilihan. Narito na ang TNT Explosivo. Pinangungunahan ng DTI Director for Public Relations Office at isa ring dating tagapamahayag na si Ms. Thelma Dumpit Murillo at Radyo ng Bayan Anchor na si Tess Ramirez. Alamin ang mga pangunahin at pinakahuling balita na pangkalakalan at pagnenegosyo. Ihahatid sa inyo ng Department of Trade and Industry linggo-linggo. TNT Explosivo. Ang unang pasabog ng DTI sa taong 2012. Sa ngalan po ng ating mga studio engineers, kasama po natin si Lita de los Santos at Rene Etable, sa ating mga transmitter engineers at sa ngalan po ng regular host ng programang ito, si Tess Ramirez, of course, ang director ng Communications Division ng Department of Trade and Industry, si Thelma Dumpit Murillo. And, ayan, paakyat na. Si Amarela from the Department of Trade and Industry. Ito, dumadating na po. Si, yung ating partner mula po sa Department of Trade and Industry. Good morning sa iyo, Thelma. Good morning, partner Josette. Kamusta sa ating mga suking taga-subaybay? Welcome po sa programang TNT. And thank God it's Friday. Ayan, Friday na naman. Friday na naman. Kaya happy tayo kasi pag Friday, TNT Day. Yes, oo. Pero ako po yung makakasama nyo dahil wala po yung ating kasamang si Tess Ramirez. Saan nga ba naglakwadya itong test na po? Hindi, nakalib siya ngayon. Scheduled. Scheduled leave. Akala ko merong lakwadya, hindi nagsasama Okay. Marami tayong pag-uusapan ngayon, partner Josette, yes, as usual. Oo. Akala ko nga nandoon ka ngayon sa Aklan dahil yung ating team is urig na pinya. Ayan. Correct. Na doon matatagpuan sa Aklan. Unang gagaling sa Aklan. Hindi, kasi ngayon is the 13th or 14th Aklan Fiber Festival Week. Ayun. Na nagko-coincide din sa anniversary ng probinsya ng Aklan. So, nagpaplano sana tayong pumunta dyan para makita natin at makausap yung mga miyembro ng Weavers Association at malaman natin ano na ba yung volume ng pinya na pinoproduce natin. Kasi, ewan ko, alam mo, yung Uniform Act, nagre-require yan na ang gamitin mga indigenous fibers. Yes, ang problema, walang sapat na supply. Kulang. At kung meron mang supply, yung supply, wala naman tayong spinning facility. So, yan ang problema natin dito sa pagpapatupad or for the implementation of the Uniform Act. So, anyway, malaman natin kung anong mga kaganapan dyan mamaya sa Aklan mismo. Yan. Dahil makakausap po natin ang mga opisyalis natin mula po sa Aklan, kaugnay nga nitong Aklan Pinya and Fiber Festival 2012. Ayun. Ano pang pag-uusapan natin? Siyempre, ano pa rin, tungkol pa rin sa pinya. Ano ba talaga ang, paano ba kumikita dyan sa pinya? Pag ninegosyo ng pinya, di ba? Yan, isang yan. Ating pag-uusapan. Anyway, nasa linya na natin ang Provincial Director ng Aklan, DTI, DTI, ano ba yun? Region 6, Region 6. Region 6 ang Aklan. Si PD Diosdado Cadena ang nasa linya. Good morning, PD! Good morning sa ating tagapagkinig sa
sa radyo natin. Yes, Yes, welcome sa to the Radyo ng program. Bayan. Oo, dito sa Radyo ng Bayan, live ka. Ano na ba, kamusta ang mga kaganapan dyan? Ay, una-una pala, ang aking apologies for not being able to make it, although I got your invitation. Oo. Yeah, Director, kumusta na po dyan? okay naman, no? Actually, we are on the fourth day na yung ating week-long celebration of the Aklan anniversary celebration, no? And then, of course, the Aklan Piña and Fiber Festival, which is now running on its 13th year, is one of the main features ng ating 56th anniversary celebration of Aklan as a province. Uh-huh. And what is there to see? Ang alam ko, meron din tayong auto display dyan, hindi ba, PD? Yeah, actually, yung mga produkto natin dito, no, these are the a total of 102 exhibitors ito, no? Okay. Pero lahat ito, taga-Aklan talaga ito. This is only exhibitors and producers coming from the province of Aklan. Okay. So, mga 102 nga. No? So, we have 14, 14 sa indigenous fibers and crafts, no? Then, meron tayong mga gifts and housewares and furnishings. 16 ito, 16. Then meron mga food products, 11. Then meron tayong mga garden and plants, 17. And then ito yung 17 municipalities which display yung mga agri-products nila at kasama dito yung OTOP natin, no? OTOP sa bawat munisipyo. Meron din mga 14 na mga booths ng mga NGOs dito, mga institutions like Aklan State University and government agencies like the Department of Agrarian Reform, the Fiber Industry Development Authority, and then every night we have the tawag natin dito is Chibugan sa Kapitolyo. Chibugan? Chibugan, yeah. Kainan na sa Kapitolyo in the Capitol grounds. Nearby the trade hall, no? Kung saan every night merong live band and then people can come for food and entertainment. So masaya dito sa Kalibo ngayon, no? Which is the capital of Aklan. We're missing out on that, partner Josette. Yes, oo. Ano to? Paano ba? Teka muna, yung OTOP ba ng Aklan is Piña? Yeah, it's one of the... only one. Just one. Yeah, marami. From OTOP, ang pinya is the main or the major one product, no? Na Aklan is what you call noted for or popular. Of course, meron din ditong we also have processed food, meron ring furnishings. Yeah. And yung iba nga dito, combined yung ecotourism, no? Kasi Aklan, because of Boracay is noted for tourism. That's right. And for pinya cloth, of course. Ito yung sinasabi natin na dito talaga originate or sabi nga namin urig ito dito na produkto sabi natin pinya. Oo. Paano ba naging ang tawag dito? Paano ba naging Festival. Hindi, yung pinya yung Aklan naging famous for its pinya. Paano ba nangyari 'yon? So sa konting history na nalaman natin, siguro yung mga older women, no, they started to weave, no, to weave using the looms, certain cloth, no, and then identify nila na ang pinya plant na may parang unique or specific variety dito na which grow dito sa Aklan. They grow wild but medyo marami na kita nila na is a good source of the fiber, no? Medyo talagang mahirap ito gawin. You have to scrape it, you have to dugtong it or knot it, and eventually isa-isa itong parang i-spool nila. And eventually, they come out with the pinya cloth, no, which is a good material for
the Filipiniana dresses and of course the barong natin. Kumusta naman po, Director, yung market natin sa abroad nitong pinya? Well, actually, ang market ng pinya sa labas is hindi masyadong na-record yan kasi most of these are brought as tawag dito, pasalubong items, no? Whenever may mga balikbayan na umuwi dito, or if not, may mga Filipinos na have seen the cloth and then they bring it as pasalubong item pagbalik nila sa kanilang country, no, foreign country, no. But to some extent, meron ding mga few, sabi natin, hindi naman siguro masyadong malaking export sales na nare-record din siguro sa mga Sitem fair natin or sa mga fairs na we do in Manila, like the Auto Fair, the Auto Fair in Manila. Pero hindi masyadong malaki. But for the festival natin dito sa Aklan, which sabi ko nga, this is now on the 13th year. We started in 2000. From year to year, nag-i-increase yung sales natin, no? For example, sales, this includes cash sales. Nag-i-increase ang sales, pero nag-i-increase din ba yung volume? Kasi parang ang problema natin ngayon, volume, di ba, PD Dado? Bali, ang volume, tama lang to meet the requirement, no? Okay. Pero sabi ko nga, yung total sales natin, like in 2000, we started with mga around 100,000 lang yung sales, no, ng festival, no? But sa ngayon, last year, no, 2011, umabot na na 7.6 million pesos na sales. So from 100,000 over 12 years, naging 7.6 million na yung total sales ng festival, no? I see. And ng festival. Majority dito, siguro masabi natin mga 30% dito comes from pinya and indigenous fibers na mga produkto. Okay. Nabanggit mo kanina, PD Dado, yung Boracay. Pero I'm sure merong ibang mga lugar dyan, hindi lang sa Boracay, na magaganda rin ang beaches. Yeah, merong, like for example, yung katabi na bayan ng Malay, to which Boracay belongs, Buruanga, may mga magagandang beach rin dito, no? And then Tangalan. Ayan nga, nasabi ko na yung ibang towns dito like Buruanga, Tangalan, and ano pa ba yung Ibahay, parang they are developing the eco-tourism, no? O yung iba inland, inland tourist destination like the Hawili Falls in Tangalan. Dinadayo rin ng mga turista dyan dito. Okay. Papaan, alam mo, di ba meron itong IPOFIL, partner Josette, IPO, meron silang tinatawag na geographical indications na program, di ba, PD Dado? And I think one of them is the Aklan Pinya. Oo. Paano ito nakakatulong sa inyo sa pag-promote ng pinya? Ito isang bagay na inasahan ng mga pinya cloth weavers and producers dito na hindi lang ito magtulong to promote the product, but likewise parang protect also, no, protect the originality, parang the design, and then the product na talagang urig na pinya dito sa Aklan, no. Maganda nga ito na our Intellectual Property Office has identified itong mga 8 products nationwide, and nasama dito yung pinya cloth in Aklan. Kasi there was a problem, I think a year ago. Now we have one congressman, si party list congressman Palmodes, nakabili siya ng allegedly pinya parong daw, but pinasuri, and then nagkataon na nakita ng kasama niya sa event na who comes from PTRI, and then it was found out to be fake, no, kasi walang component o walang pinya really in that barong
the congressman, kundi it's parang is misrepresented to be pinya when in fact it's not pinya cloth. So this geographical indications na registration, eventually mangyari ito pag naipasa na yung law, no, na kasama sa ating intellectual property code. This will protect the original and then the pinya producers in Aklan, no, which means they can there would be more incentive for them to produce the product kasi parang may exclusivity, no? Correct. Talagang na protected rin sila and then hindi pwedeng i-fake, no, ng mga ibang producers. Okay. Well, by the way, di ba si Yusek Merly Cruz is one of the awardees for the Outstanding Aklanons? Taga-Aklan ba si Ma'am Merly? Nagulat nga ako akala ko taga Davao siya. Yes, oo. Yes, tama 'yon, no. Kasi as part of the Aklan anniversary celebration, merong awarding and recognition of outstanding Aklanons, no, in their fields of endeavor, no, and that's true. Si Yusek Merly Mirasol Cruz was born in Leso, Aklan. Dito nga siya nag-aral ng elementary niya, then natapos ng high school dito. After that, she went to Mapua Institute, no, for I see. chemical For her engineering. And then nagtrabaho siya initially sa Manila, nakapag-asawa ng taga General Santos. Kaya nga parang na-identify siya na he comes from Jansan or Mindanao. Recently sa Davao kasi naging RD sa doon. Yes. Bago siya naging undersecretary. I see. Pero talagang she was born here in Aklan. Kaya nga she was recognized to be one of the outstanding Aklanons for this year, no? In the field of government service. That's great. So, congratulations to Yusek Merly, and of course to you, PD Dado. Thank you very much for giving us the time for interview this morning. Yeah, salamat rin Director Thelma, no? And of course kay Tess, yung co-anchor mo dyan sa DCRB at DWBR. Okay, thank you very much. Sa ibang araw na lang kami papasyal, yung hindi ka na busy. Yes, sige. Okay, there will always be time for that later. Okay, thank you. Magandang umaga. Okay. Okay mga kaibigan, tuloy-tuloy po tayo dito pa rin sa ating TNT. Isipin mo, partner Thelma, sa quality ng pinya product, talagang ito ay ginagaya. Wala na talagang gaya diyan. Kahit ano pang gawing gaya ng mga mangkokopya. Sa ibang bansa. Pero alam mo partner Josette, ang nakakaano dito, minsan yung fiber natin ay ine-export natin raw. Yes. So yun ang masama kasi yung walang value added, kumbaga. Dapat pinoprocess dito sa atin bago natin i-export. That way mas maraming natutulungan, 'di ba? Yung mga tao. Anyway, kakausapin naman natin sa aspetong 'yan yung taga FIDA. Ano ba itong FIDA? Fiber Industry Development Authority. Lahat ng anong klaseng fiber sa kanila. Yes. Maabaka, mapinya, ano pa ba? Ay, nawala. naputol yung line natin. Okay, naputol. So, ano nga yung mga iba't ibang indigenous fibers natin? Meron tayong magay, meron tayong alam mo ba yung saluyot? Pwede na rin ngayon? Ang alam ko sa makeup ginagamit yan, di ba? Saluyot, yung vegetable ng mga Ilocano. Oo. Ilocano ka ba? Hinahalo. Hindi. Hindi. Bisaya. Bisaya? Taga-Aklan?
Hindi, hindi. Ang father ko taga Capiz. Oo. Capiz! Yes. Ay, Rojas Country ba yan? Oo daw. Pero hindi Hindi pa ka ako sure. nakarating doon. Okay mga kaibigan, narito na po yung ating guest. Mula sa Fiber Industry Development Authority, ang OIC, Evelyn Cagasan. Good morning, Miss Cagasan. Good morning po. Opo, live po kayo sa Radyo ng Bayan. Dito po Sa PNP. Selma Dumpit kasama si partner Giselle. Joseph. Opo. Opo. Napatawag kami para lang ma-interview kayo at siguro ipaliwanag ninyo sa ating mga tagapakinig ano po ba itong ating iba't ibang indigenous fibers at lalong-lalo na itong pinya. May mga iba't ibang klase palang pinya ito. Opo. Itong pinya po ay meron pong isang pinya fiber, meron pong isang variety na ginagamit po para po sa weaving. Ito po yung red Spanish variety. Iba po ito sa pinya na yung kinakain na Hawaiian. Ano po? Kinakain? Iba po yung variety na yung kinakain ang fruit niya. Ito, Iba pala yun. mm-mm. So, yung pinakadahon nung pinya na kinakain, hindi yun ang ginagawang pinya cloth. Hindi po, iba po yung kasi mas marupok po yon kaysa po yung sa red Spanish variety. I see. Okay. Saan po ba marami tayong source of pinya? Kasi alam natin merong mga plantation ng diyan sa Mindanao, di ba? Yung mga pinya doon. Yung ba nagagamit yon? Hindi po. Hindi nagagamit yon. Yung dito sa Cavite. Iba din po yon. Iba rin. Po. Kasi ang ano lang talaga, ang pinaka source ng para sa weaving po ay yung sa Aklan Okay. na variety, yung red Spanish variety. Yung pagkakaiba po niya sa ordinaryong pinya. Kasi po ang dahon po nito medyo mahaba siya compared mo doon sa fruit bearing na pinya. Mm-mm. Ito po bang red Spanish variety ay tubong Pilipinas o galing sa ibang bansa? Tubong Pilipinas po yan. Tubong Pilipinas talaga, ha? Opo. Kahit Aklan lang po ang meron. Opo. Meron na rin po sa ibang sa ibang province, sa Antique meron na po. Ngayon sa Palawan meron na rin sila doon. Okay. Tapos, Ano ba yan? Anong klaseng lupa ang gusto? At saka yung klima, dapat ba malamig? Or ano po ba? ang lupa, medyo sa Aklan kasi ang lupa nila medyo may pagka-clay at saka yung area dapat po hindi siya flat. Dapat po medyo siya hilly siya ng konti. Hilly. Opo. Oh, okay. Opo. So, ang climate, kailangan malamig, hindi? Not necessarily na malamig kasi dapat po ang area nito is open. Dapat nakababad siya sa sunlight. Oo. Yung fiber niya ay matibay. Matibay pag nakaharap sa araw. Po. Kasi pag nasa ilalim siya ng mga tanim, Yung nakakanlong, po maganda ang fiber niya. pag nakakanlong siya, ganon. Opo. Teka muna, magkano bang bentahan ngayon per kilo ng fiber? Bakit ko naman papasukin ang pinya ng negosyo? Yung po kasi, ang bintahan po kasi nila, yung tawag doon, yung per gram, kasi hindi naman masyadong marami yung na-produce ng isang farmer. So, ang bentahan po nila is yung pongpong, tawag nila doon, isang pongpong, 33 grams yun. Isang pongpong? Pongpong po ang tawag nila doon, 33 grams. Ano yung kumpul? Parang kumpul ba yun? Parang Isang bunch. siya, na maliit, na 33 grams ang bigat niya. Okay. Ang cost niya noon is mga 200 to 250. Pesos. Opo. Tapos ang per gram niya, kung i-per gram natin yung loose fiber niya, 1 peso and 36 centavos per gram. 1 peso and 36 centavos per gram. Opo. Or 33 grams. Opo. Magkano yun? 200? Opo, mga ganyan po. 250. Kasi ang pala ma'am, dalawang klase po ang fiber ng pinya. May yung tinatawag na niliwan, yung fine, at saka yung bastos na medyo Coarse siya. coarse siya, malalaki. Tapos ang price po ng liniwan is different from
bastos na fiber. Okay. Mas mahal po yung So, isa. itong So, binigay yung mo na liniwan presyo, ang mahal, yun po kasi ang ginagamit natin sa pure pinya na barong. Yun, kaya mahal siya. Yung namang bastos natin na fiber, yun ang minimix sa silk, sa abaka, and sa other na fiber. Kasi, yung blended. Opo, Yun yung oo. pang-blend. Opo, Bastos talaga, pang-blend no? siya. So, magkano itong binigay mong presyo, madam? Oh. Itong 1 peso and 36 centavos per gram. Ito yung para sa liniwan o yung sa bastos? Bastos po ito, ma'am. Bastos ka talaga. Yung sa Oo nga. liniwan, magkano? Po? Yung liniwan, Yung liniwan naman, 150 per gram. 150. Per gram. Oo, kung ako yung buyer, paano ko malalaman kung liniwan or bastos ito Yung liniwan, binibenta? ma'am, very fine po siya. Very fine. Opo. At, I'm fine, thank you. oh yes, ganyan ka fine. Tapos yung Opo. bastos? Opo. Yung bastos naman po, medyo coarse siya. Malaki siya ng konti doon sa liniwan. So kahit na siya ay i-decorticate o yung i-shred, makikita mo pa rin na ano. Hindi po namin decorticate yung para sa weaving. Ay, oo nga pala. Hand lang talaga scraping yun, ma'am. Hand scraping Yung ginagamit lang nila is yung broken na pinggan, porcelain, saka yung nutshell. Yun Ay, lang oo, gamit. correct. Nakita ko yung demo niyan na ginawa ng nooks. Yes, opo. Naku, talaga naman kakalyuhin ka pala dyan. Ang hirap po, kaya po mahal yung ano. Kaya yung pala. Opo. Oo. Ma'am, ano po ang meron ba tayong training na kinoconduct? Opo, meron po kaming tinitraining, kinakonduct na training from fiber extraction, Okay. sa knotting, sa weaving, yung basic weaving, tapos upgrading din ng weaving. Oo. Meron din ba kayong yung planting, yung Opo. propagation? Kasi konti pa lang yata ang source niyan, partner Ano pa Joseph. rin kami, Opo, continuing po yung campaign namin for expansion para po hindi mawala yung plants, para Oo. kasi pag wala silang tanim na makukunan ng Oo. dahon, wala din po silang ipuproduce na fiber. Oo. At Teka, saka sa Aklan po kasi, matanong nga kita. Si Evelyn. ma'am, Sa isang hektarya ba, magkano ang pwedeng kitain ng isang farmer kung magtatanim siya ng pinya compared sa ibang crops? hindi lang po tayo mag-hektarya, ma'am, kasi sa Aklan kasi po, backyard farming lang po sila. Backyard. Pero yung pinakamalaking area na is 1/4 hectare. 1/4 hectare. So, that's 2,500 square meters. Oo. Kung sa dahon lang po, ang iproduce niya, kung dahon lang po, 25 centavos per leaf yung bentahan ng mga farmer. So, sa isang puno, makakakuha siya ng 20. 20 leaves. Opo. Sometimes 25 din. So, yung meron kaming mga farmers na ang pinoproduce niya lang is dahon lang talaga. Okay. So, sa doon pa lang, halimbawa yung isang 1/4 hectare, Oo. ilang puno? 40, 20, 20 na puno. 80,000 kasi yung 1 hectare. So, mga 20,000 kapuno yung 1/4. So 20,000, i-times natin sa, example lang, 20. 20,000 trees. Opo, na tanim. 20,000 kapuno. Yung 1/4 lang. Oo. So, Ay, Ilonggo ka, ma'am? Po? Ilonggo ka? Opo. Napansin ko lang sa punto mo. Okay, 20,000. Go on. So, 20,000 po yung puno. I-times natin, halimbawa, 20 na lang ka dahon yung ma-produce natin. Oo. So, at 25, 4,000 ka at 25. Ang dami na nitong zero, ma'am. 5,000 po. 40,000. Yes. Tama ba yun? 400,000. Tama? Opo. 400,000 leaves. Opo. Times 25 centavos. Opo. So, magkano yun? Marela, compute. 100,000 pesos? Tama ba yun? 400,000 times 25 centavos. 100,000 po. Yung 100,000 pesos. Yung kita niya. Kaso lang, isang ano lang yun eh. Isang harvest. After ng harvest, tatanim ulit siya. Correct. Sa isang taon ho, ilan ang harvest? Sa isang taon,
Kaisa lang po, ma'am. Isang harvest Ay! kasi yun. Ibig mo sabihin, 100,000 lang kita mo sa isang taon. Pero Paano ang yung ginagawa lupa? nila kasi ma'am, sa isang 1 hectare halimbawa, Oo. ngayon tatanim siya, the next na naman, parang in-schedule niya na every siya, meron siyang harvest. Ang gaano katagal po ang cycle? Opo, Hindi parang sabay-sabay tuloy-tuloy po ang pagtatanim. harvest niya in a year. Oo, gaano katagal po yung isang cycle? Magmula sa pagtatanim hanggang Sa pag-ani. pag-ani? Wala. 3 months? 6 months? 1 cycle? Hello? And po ma'am, 10 months po. 10 months? Opo. 1 cycle? Opo. Matagal din. Ang tagal pala, Diyos Oo, ko. medyo matagal din siya. Kasi before, dapat lalabas na yung bunga niya bago mo sa i-harvest. Oo, Yun in ang the meantime, indication magugutom na muna. mature na yung leaves. Pwede yun kung hindi niya sabay-sabay na itanim, di ba? Oo. Parang may portion na ito. Oo. Parang Kunyari, ano. isang hektarya yung lupa mo, 1/4 lang tataniman mo. Tapos yung 1/4 naman, iba na naman ang itatanim mo. Ganun ba? Or po pwedeng pinyar uli, pero ibang naman, panahon. Ganun ba? Pwede yun? Opo. Aha. So marami naman po tayong mga pinya farmers diyan sa sa Aklan. Meron po, medyo, hindi masyadong marami, pero at least, nakaka-provide po sila ng pinakailangan po ng ating building sector. I see. Ma'am, doon po sa nangangailangan ng seedlings, saan po sila pwedeng kumuha? Paano ba yung uumpisahan? Okay. Sa ngayon po kasi, yung mga farmers namin na nagtatanim, talagang yung mga planting materials nila, sila din ang noon, parang pinoproduce din nila. Oo. So kami, on our side, bali, nagpapatayo po kami nag-establish po kami ng nursery, para po yun ang magiging source din ng planting materials binibigay po namin sa mga farmers. I see. Bigay lang po yun, hindi Opo. nyo binibenta. Hindi po. Okay. Parang At yun least. ang assistance namin doon sa pinya para po yung variety na kailangan po namin ma-maintain. Oo. Bukod po sa pinya, ano pa po ang iba nating fiber na pwedeng pagkakitaan? Ang abaka po, kasi yun din ang pinakamalaki naming production, galing po rin ng Aklan. Oh, Aklan din. Opo. Bali, 80% ng production is from Aklan talaga. Kasi malawak po ang area namin sa Aklan, mga 4,000 hectares po doon sa Libacaw. Wow, ganun kalaki. Sa Abaka lang po yan, ma'am. Baka lang po yan. Talaga. Bakit, ma'am, ang problema ata natin, yung ating fiber, ine-export natin raw, hindi walang value adding? Hindi po. Ang in-export po natin na raw fiber is 15% only ng production natin. Hindi po lahat in-export. Ang pinakamalaking in-export po natin is yung pulp, tsaka yung ibang mga products. Yung ang ano po? raw fiber, maliit lang po Pads? sa compare sa pulp na in-export natin. Pulp. 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 Baka pulp. Opo. Yun ang malaki. Po, yun po ang pinakamalaking in-export natin. Oo. Ano nyo ini-export ito, ma'am? Itong Abaka pulp? Saan? Opo. Sa Japan, sa Germany, and sa UK. Malaki din po yung kanilang demand doon? Opo. Malaki po ba yung kanilang demand dito sa Abaka pulp? Yung demand nila, i-off lang rate. Ano po? Ano po? Ano po? May sarili kayong ginagawa dyan, ha? Kasi nag-ring po yung telepono ko. Sorry. Sige, ano po yung tanong? Yung nabanggit niyo sa Japan, sa Yung pinakamalaking po natin is yung Germany. Germany sa is the biggest Germany. market. Japan. Oo. Oo. Di ba ito yung dinalagay nila sa mga sasakyan? Opo, pero yung pinaka-main nila na product is yung sa tea bags. At saka, tea bags. Opo, Oo. honey. Yung sa Japan naman, yung sa yen. Yung sa pera. Pero po sa nila. currency. nila. Oo. So, yung sa Germany is tea bags. And parang nag-explore na rin sila sa mga cars, yung mga sidings ng car sa loob. Oo. Naku, aagawan pa ninyo yung Coco Choir. At saka yung sa ibaba meron. Pero yung pinakamalaki talaga nila yung sa paper at saka yung sa tea bags. Paper and tea bags. Meron po silang mga bagong products ngayon na sabi kasi doon daw, pag hindi daw abaka yung raw materials ng ginagamit mong material for coffee, hindi ka class.
Kaya po yung talaga? ginagamit. Oo. Kasi environment friendly po siya. Oo. And of course, yung ating, yung lubid, ano? Yung Manila hemp. Yung lubid. Di ba, rope? Cordage? Oo, yung sa cordage Yes, cordage. po. Oo. Yun din, malaki pa rin ang ating export nun? Po, meron din. Okay. Alright, so para po doon sa interesado, Ma'am Evelyn, saan po kayo pwedeng bulabugin? Meron po kaming mga doon sa Aklan, meron po kaming opisina. Sa bawat provinces po, meron po kaming naka-assign na mga technicians. Andito po sa regional office, nandito po yung opisina namin sa Commission Civil, Haro, Iloilo City. And pwede po kaming tawagan sa telepono 320-4046 and 300-7772. 300-7772. Opo. Okay, thank you very much. Okay, welcome po. Thank you po din sa sa opportunity. Yes, maayong aga. Good morning po. Thank you. Ayan po, si OIC Evelyn Cagazan mula Fiber Industry Development Authority. Okay, bago natin ituloy yung ating pakikipag-ugnayan muli sa iba nating guest ngayon, ay bibigyang daan po natin yung situationer report mula sa Radyo ng Bayan Cagayan de Oro, kaugnay po ng pagdating doon ni Presidente Noynoy Aquino. Good morning sa iyo, Romy Kapinpuyan. Yes, good morning sa iyo, Ma'am Gisette. Nandito tayo ngayon sa Kalaanan Relocation Area, dito sa Kalaanan Kanituan, Cagayan de Oro, para sa paghihintay sa pagdating ng ating Presidente ng isagawa ngayong umaga ang turnover of permanent shelter para sa mga sindong survivors. At kasama ang Gisette, makikita mo dito na napakalaki na ang pagbabago sa itsura ng nitong Kalaanan Relocation Area kumpara nung nakalipas na 2 buwan nang sinimulan pa ang pagtatayo ng mga housing units na paglilipatan ng mga survivor ng bagyong Sindong dito sa Cagayan de Oro. Kasamang Joseph, ito na ang resulta ng walang humpay na pagtulong-tulong ng mga government at non-government organization katulad ng Habitat for Humanity at ng Oro Habitat, Gawad Kalinga Foundation, All Hands Volunteers Organization. Kasama na rin dito ang iba pa mga organization. At kung inyong matatandaan, ang Cagayan de Oro nasalanta ng bagyong Sindong noong December 16, 2011. At kaagapay din sa halos lahat ng oras ang DSWD, ang City Social Welfare and Development at iba't ibang tanggapan ng City Hall ng Cagayan de Oro. Kasamang Joseph dito sa Kalaanan Relocation Area, umabot na sa 502 unit ang nakumpleto na. Samantala doon naman sa Indahag Relocation Area, ibang area naman ito dito sa lungsod ng Cagayan de Oro na merong 208 housing units ang tapos na. So all in all, kasamang Joseph, ang gagawin ng syudad ng Cagayan de Oro na mga total number of mga permanent houses ay aabot sa 1,500, 1,660 units regardless ito sa funding source. At dahil nga sobrang dami itong mga pamilyang ililipat dito sa kanilang permanent shelter, sinimulan na nung isang araw pa ng city government sa pangunguna ni Mayor Vicente Imano ang paglilipat or ang pag-move in ng mga beneficiaryo nito matapos isagawa ang verification at validation process ng Estate Management Division. At dahil dito, mga kasama, pinasalamatan din ni Mayor Dongko Imano ang lahat na tumulong at nagpaabot ng kanilang mga donation dahilan na nagiging madali ang pagbangon sa lungsod. Ang house and lot ng sa mga resettlement areas ay libre ito at ibig sabihin ay walang babayaran ang mga beneficiaryo. Ito lang muna ang ating situation here dito sa lungsod ng Cagayan de Oro at mula dito sa ngalan sa ating station manager, si Ditas Gualberto, si Leo Sarne at saka ating kasamaan si Andrew Larbal. Babalik kami mamaya pagdating ng ating presidente na ito si aming kasamang tech, si Amor. Romy. Yes, kasama niyo, sir. Si Thelma ito, si Director Thelma. May tanong lang ako, anong oras pala inaasahan dadating ang presidente dyan?
mga 9:45 to 10, darating dito ang presidente. Pero I see. dito sa area, halos puno na ng mga beneficiaries, nakaantabay na sila sa ating Pangulo, Director. Di ba merong isang dyan, isla, Romy, yung kung saan marami yung namatay. Wala na ba talagang nakakabalik dyan, dun sa isla na yan? Yung sa Isla de Oro, yun ang idideklara ni Pangulong Aquino na hindi na sila pwedeng babalik doon, na endangered danger zone na yun. So, dito na sila nilipat na sa Kalaan relocation areas, ma'am. Okay. Thank you very much. Okay, Maraming babalik kami salamat, mamaya Romy. pagdating ng ating Pangulo. Okay. Ayun po mga kaibigan, si Romy Kapinpuyan, kaugnay po ng pagbisita ngayon ni Presidente Noynoy Aquino doon po sa Cagayan de Oro sa mga lugar kung saan ito ay nasalanta ng bagyong Sendong. Yes. Alam mo ba, Partner Josette, Yes. even yung aming DTI Regional Director, apektado dyan yung bahay nila na din. Tsaka yung staff namin, yung buong staff sa DTI Cagayan de Oro. Oo, pati yung din namin doon eh. May mga kasama din kami doon sa Cagayan na Really? affected. So, magandang balita ito, At least, meron na silang paglilipatan. Anyway, balik tayo sa programang TNT. At ang ating tanong for the day, saan ginaganap ang Piña and Fiber Festival? Ayan, 13th Piña and Fiber Festival. Tumawag lang po kayo mag-text na lang 0917-422-6342. Ibigay po ninyo inyong pangalan at address dito po sa number na ito. At syempre, yung sagot ninyo. At manalo. Madali lang. Okay. So, station break muna tayo? Sandali. Paano ko kaya mapaghahandaan ng pagtaas-baba ng mga presyo ng mga bilihin? May nagbibigay ba ng training para sa mga kagaya kung nais magkaroon ng panibagong kasanayan sa trabaho? Hala, tama kayang singil sa akin ng tindero? Teka, tungkol ba yan sa kalakalan at industriya? Heto ang pinakabagong programa na sasagot sa inyong mga problema, magpapasabog ng balita at impormasyong may kaugnayan sa pagninegosyo at kalakalan sa produkto at pamilihan. Narito na ang TNT Explosivo. Pinangungunahan ng DTI Director for Public Relations Office at isa ring dating tagapamahayag na si Ms. Thelma Dumpit Morillo at Radyo ng Bayan Anchor na si Tess Ramirez. Alamin ang mga pangunahin at pinakahuling balita na pangkalakalan at pagninegosyo. Ihahatid sa inyo ng Department of Trade and Industry linggo-linggo. TNT Explosivo. Ang unang pasabog ng DTI sa taong 2012. Okay, balik po tayo sa programang TNT. Nasa huling bahagi na po tayo ng ating programa. Partner Josette, paalala ko lang dun sa mga merong komento, reklamo, at kung ano-ano pa. Ano pang maari, concerns? Maari kayong tumawag po sa DTI Direct 751-3330. Lalo na ngayon, marami yatang scam dyan sa mga promo, So, ireklamo po ninyo sa amin para po ma-actionan ng DTI. Also, you can email us, tntradyo@gmail.com, or sa Facebook, you can like us at TNT Radyo ng Bayan. Yan, click nyo lang ang like. Okay. Siyempre, napapakinggan din tayo, Partner Josette, sa Kasabayan, sa DWBR, di ba? Ayun. Business Radio. Yes. Sa FM. What's the in the dial? 104.3 megahertz sa inyo pong FM station. Meron na po tayong 54 minutes after 8 o'clock. Dito pa rin po sa TNT. Okay, at
Ang huli nating makakapanayam po ngayong umaga sa ating programa ay syempre may kaugnayan pa rin sa pinya. Ang presidente po ng Pinya Mantra. Ano po ba itong Pinya Mantra na ito? Ating kausapin si Miss India Legaspi. Good morning, ma'am. Good morning po. Yes, live po kayo sa Radyo ng Bayan and Business Radio. Ma'am, ano po itong Pinya Mantra? Actually, it's a shortened name for us for the Aklan Pinya Manufacturers and Traders Association. Oh, how many members do you have, ma'am? Actually, originally we have 35 member entrepreneurs, but the most active are about 15, and we support also the other members who are small brothers, and the most active 12. 15 is it supports the little brothers. I see. What kind of support do you give to the little brothers? Well, they're the ones who, for example, we will have a big order, and then we cannot cope all the orders, so we involve also the smaller entrepreneurs. Para pong subcontractor. Parang ganon. Or we support them through with the little support that we have for loans, small loans, so that they can cope with the orders also of their company. You are based in Aklan or in Manila? Based in Aklan. Based in Aklan. Ma'am, paano po ang pakikipagtulungan ninyo sa DTI? What kind of collaboration do you have with the Department of Trade and Industry? Well, we have so many. Because actually they are the ones that really support us, because we cannot do it on our own, but the like trainings for skills training, management trainings, pricing and costing, mga ganyan. So and then especially now we have the Aklan Pinya and Fiber Festival. Yes. They are all out. They have the all-out support for us, because DTI is actually more on the promotions and marketing of the products of Aklan. Then we have also DOST, who supports us with upgrading of looms or additional looms like that. And FIDA also supports us, the Fiber Industry Development Authority, on the supply of the fiber, and plus other technologies that is related to fiber production. Then also we have PTRI, where we are being trained to do natural dyes or develop the fibers into, like for example, water hyacinth. They have developed it and made it into yarn, which the weaving industry could also incorporate through our weaving. So maraming government agencies that also support us, although we are not really parang hindi naman kami umaasa sa government assistance or other needs that we have, kasi syempre meron din naman kuminsan na certain level lang ang matutulong ng gobyerno, and it's more the private sector should have the initiative or the innovations. Wow, ang ganda ng mindset na yan, partner Josette, di ba? Kasi nga po, ang gobyerno, ano lang yan, enabler, hindi po ba? Yes, tama private yan. sector po ang driver. So, lahat po ng inyong ng mga programa ng gobyerno, ang private sector po ang nagpapatupad. Dapat. Correct. Kasi, and then, of course, our needs, sasabihin namin sa gobyerno, if they can support us, then maganda. Yes. But if hindi naman lahat kasi ganun hindi mo dapat iasa sa isa lang. Correct. So dapat yung mga tao din gumalaw din. Para yun. Pwede po ba kayo namin gawing mascot? Ganon. Kasi lahat po pumupunta sa amin, meron ho bang pera? Ayun, yun din. Meron din kuminsan nagtatanong, pero naghahanap kami ng paraan din. Yes. Na hindi naman lahat sa gobyerno. Correct. So, siyempre, ano po ang mga programa ninyo sa Pinya Mantra? Ngayon po, we have newly developed lang,
na for us to have a marketing arm on ourselves. We have a group also which we call Who Good that supports the different crafts of Aklan. Who Good po? Who Good? Who Good, meaning industry or yung sipag. How do you spell that? Yun ano siya, yung siya sana ang marketing arm of all the crafts here in Aklan. Pero we discovered that we should not depend on one, but we should also have the initiative to promote and market our woven products. Kasi siyempre marami na yung meron diyang pottery, meron diyang basket making, etc. So we organize ourselves to promote and market our woven products and its byproducts. Okay. Sige po. Ma'am, sa susunod po, bigyan po ninyo kami ng update. Naubusan na po kami ng panahon. Sayang. Basta willing ako maging mascot. Thank you, Miss India. And we hope to visit you there one of these days. Yes, sana. Sige po, ma'am. Thank you very much, Miss India Legaspi. Wala na po tayong panahon. Paalam na tayo, partner. Oo nga. Sayang. Ang dami pa naman nating gustong itanong. Bago tayo magpaalam, nais ko lang batiin yung ating mga masugid na taga-subaybay. Siyempre, yung ating mga guards dyan sa Board of Investment. Nakikinig daw sila palagi. Si Mang Roger, si Mang Lani tuloy. Miss Lani, at saka si Miss Feng. So, thank you for listening to us every Friday. And ang ating winner sa TNT of the day, Mr. Dave Doctora from San Mateo, Rizal. You can claim your prize dito po sa 4th floor, Radyo ng Bayan, Guard. Okay, so thank you very much, Partner Giselle, for keeping me company. And syempre, as usual, do good, be felt, make a difference. Ito po ang inyong lingkod, Thelma Dumpit Murillo. Have a nice weekend. At sa ngalan po ng ating kasamang Lita de los Santos at Rene Etables, kay Tess Ramirez at sa ating transmitter engineers, ako po si Josette Olivera. Magandang umaga po.